taong 1863 sa Louisiana bago inilipat sa isang bagong plantasyon sa Clinton. Ang isang alipin na nagngangalang Peter ay nag-e-enjoy sa kanyang huling sandali kasama ang kanyang pamilya na binubuo ng kanyang asawang si Dudien at kanilang 3 anak, sina Betsy, Scipion at Lorette. Malapit na siyang mabenta. Inalis si Peter sa kanyang pamilya at tahanan ng sapilitan, ngunit pumalag siya laban sa kanyang mga handlers upang makabalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Biglang tinutukan ng baril si Dudien at napilitang sumama si Peter sa iba pang mga alipin. Kilala si Peter bilang isang mahusay na panday. Nang dumating si Peter at ang iba pang mga alipin sa Clinton, agad silang pinagtrabaho at sumailalim sa walang katapusang diskriminasyon at kalupitan. Si John, isang alipin na nagtangkang tumakas noong nakaraan, ay kasalukuyang may tatak sa kanyang pisngi. Ipinahayag ni Peter ang kanyang paniniwala sa Diyos nung gabing iyon, ngunit hindi siya sineseryoso ni John dahil, sa pananaw niya, walang Diyos na papayag na malagay sila sa mga problemang kinalalagyan nila. Nabalitaan ni Peter na ang hukbo ni Lincoln ay kasalukuyang nakatalaga sa Baton Rouge at ang malaking bilang ng mga alipin ay tumatakas patungo sa direksyon ng Baton Rouge upang takasan ang kanilang pagkaalipin. Hinihintay ni Peter na pumutok ang mga pampasabog. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na salakayin ang mga taong humahawak sa kanya. Habang siya at ang iba pang mga alipin ay hinahabol ng isang mandurumog na pinamumunuan ni Fassel, nagsimula silang tumakbo sa latian. Si Tomas, isa sa mga alipin, ay nilalapa ng mga aso na pag-aari ng mga handlers. Si Thomas ay sinabihan ni Fassel na siya ay palalayain kung ihahayag niya sa mga lalaki kung saan dadalhin ang ibang mga alipin. Nang sumigaw si Thomas ng Baton Rouge, naghihintay si Fassel hanggang sa makapunta siya ng sapat na distansya sa latian bago siya barilin at pinahintulutan ng mga buwaya na ubusin ang natitira sa kanyang katawan. Humiwalay si Peter sa grupo ng iba pang mga alipin at nagsimulang gumawa ng paraan para makalaya ng mag-isa, habang si Fassel at ang kanyang mga tauhan ay patuloy pa rin sa paghahanap sa kanila. Si Peter ay natuklasan ng isang anak na babae ng may-ari ng alipin na nag-alerto sa kanyang ama, na pagkatapos ay nagpadala ng mga tao sa pagtugis sa kanya. Iniiwasan niya ang isang buwaya at inaayos ang kanyang sugat habang nagtatago sa isang puno. Pagbalik ni Dudien sa kabilang taniman, ipinaalam sa kanya na ang may-ari ng taniman, si Kapitan Lyons, ay ipinagbili siya sa ibang may-ari na hindi niya maisasama ang kanyang mga anak. Sinadya ni Dudien na sakta ng sarili sa pamamagitan ng pagdikit ng braso sa cotton machine habang nagtatrabaho siya roon para maiwasan siyang maibenta. Pinananatili ni Peter ang kanyang mga pagsisikap na manatiling buhay sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain at inumin. Inalok niya kay John ang mga sibuyas upang makatulong na itago ang kanyang sariling amoy sa mga aso. Nagtago si John sa likod ng isang puno habang si Peter ay nagtago sa ibang lugar nang narinig nilang papalapit si Fassel at ang kanyang mga sundalo. Nang tumanggi si John na ibunyag kung saan nagtatago si Peter, pinatay siya ni Fassel sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo. Si Peter ay napadpad sa isang nasunog na bahay sa kalagitnaan ng gabi, kung saan ang isang pamilya ay brutal na pinatay. Nakita niya ang isang aliping babae at sinubukan niya itong iligtas. Gayunpaman, siya ay dumanas ng malubhang pinsala at pumanaw sa ilang sandali matapos siyang bigyan ng isang krus na kwintas. Nagawa ni Peter na barilin ang tagapangasiwa ng alipin kasama si Knowles na nagtangkang hulihin siya. Bago niya patayin si Knowles, pinaalalahanan siya ni Peter na siya ang pinakamasamang uri ng tao para sa pagsuporta sa mga taong umaabuso sa kanya. Kinaumagahan, narinig ni Peter ang mga kanyon ng hukbo ni Lincoln at natukoy niya na papalapit na siya sa Baton Rouge. Gayunpaman, nagawa ni Fassel na maabutan siya at sinubukang dalhin siya sa kustudiya sa pamamagitan ng puwersa. Nang dumating ang mga sundalo ng Unyon, binaril nila si Fassel sa leeg na sa huli ay nagresulta sa kanyang kamatayan. Pagkatapos noon, nagpasya silang isama si Peter. Ipinadala si Peter sa isang kampo kung saan siya magpapagaling at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na upang maprotektahan ang kanyang kalayaan at ang kaligtasan ng kanyang pamilya, dapat siyang sumali sa Union. Pagkatapos nito,
Dinala si Peter sa isang tolda kung saan ang mga photographer ay kumukuha ng mga larawan ng kanyang likod upang ipakita ang maraming mga galos sa kanyang katawan at ipaalam sa iba pang bahagi ng mundo ang tungkol sa kakilakilabot na pangaalipin. Sumali si Peter sa hukbo at naglakbay kasama si Captain Andrew Caillou upang makita si General Dwight. Sinabi ni Peter na lalabanan niya ang mga umaabuso sa kanya. Ang mga lalaki ay binigyan ng misyon na pasukin ang isang kampo ng Confederate at nakawin ang mga sandata mula sa kaaway. Habang sumusulong ang mga sundalo sa labanan, napakaraming bilang ng tao ang namatay kabilang si Caillou. Nag-utos si Peter ng isang pag-atake na nagre-resulta sa pagruruta ng mga puwersa ng Union sa kanilang mga katapat na Confederate at pag-agaw ng kontrol sa kampo. Nandoon si Peter habang ang Native Guard ay nagmarcha sa lumang plantasyon na dati niyang pag-aari. Ang mga alipin sa taniman ay binibigyan ng kanilang kalayaan at ang mga tao doon ay nagdiriwang ng kanilang magandang kapalaran. Gumagala si Peter at hinahanap ang kanyang pamilya at pagkaraan ng ilang sandali ay nahanap din niya sila at tuwang-tuwa na makita silang muli. Tumutulo ang kanyang mga luha habang niyayakap sila. Nagsisimula silang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Mahigit sa 4 na milyong African Americans na nahuli bilang mga alipin ang sa wakas ay nabigyan ng kalayaan noong June 19, 1865. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.